Imagine nyo mga minamahal, paano sinusuportahan ng mga tulongges ng mga Pilipino, yan nakikita ninyo, itong si Kibuloy, di ba, na merong kinakaharap na kaso na pang-aabuso, sexual harassment sa mga kababaihan. Kaya nga naman, bigla akong napasabi, gusto kong gamitin yung word na binitawan ni Sara Duterte na, God, please, save the Philippines. 'Di ba? O, tingnan niyo tong video na to mga minamahal ni ni Kibuloy tapos yung mga panatiko niyang supporters. Grabe Ewan ko ba dito? Grabe no? Para silang mga nagtipon-tipon na kulto. Hala. Diyos ko. Diba, nakikita ninyo, mga minamahal, kaya hindi umuunlad yung bansang Pilipinas Kasi, ang dami talagang tangang Pilipino. Alam nyo kung ano yung pinakaunang problema ng bansang Pilipinas? Sa totoo lang, hindi naman kahirapan Katangahan. Kung walang tangang Pilipino, hindi tayo maghihirap. 'Di ba? Kasi yung mga politiko na yan, dapat sila yung lumuluhod sa atin. Hindi tayo yung sumasamba sa kanila. 'Di ba? Ang dami kong question dito sa mga supporters ni Kibuloy. Kasi imagine yung mga minamahal, napakadami namang kandidato na meron pong malinis na track record, merong magandang credentials, pero still kinukonsider nila mga minamahal ang FBI most wanted list na si Apollo Kibuloy na merong kaso at nakadetained for sexual child abuse and human trafficking. Nagigets ninyo? So, ang daming merong malilinis na may track record, still pinipili ninyo yung nakadetain for sexual abuse at merong kinakaharap na kasong human trafficking. Pakinggan nyo itong sinabi ni PBBM May paparinig ako sa inyo dito. Tingnan nyo habang nagsasalita si President Bongbong Marcos sa Bagong Pilipinas, habang nangangampanya sila, pakinggan ninyo. Wala po sa kanila ang tilang sakristan na ang isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. O, di ba? O, isa sa nabanggit ni President Bongbong Marcos bukod sa aming kandidato, walang korap, sa aming kandidato, walang mapagmalabis, sa aming kandidato, walang pumupuri sa China. Nabanggit niya din mga minamahal na sa kanilang line-up, pakinggan niyo ulit Wala po sa kanila ang tilang sakristan na ang isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Malinis. Wala sa kanilang kandidato ang nasasakdal. 'Di ba? Bulaang propeta pa sabi ni PBBM. Wala sa kanilang line-up ang nasasakdal sa kasong nangyuyurak, 'di ba, ng pagkatao ng mga kababaihan, which is we all know naman kung sino yung tinutukoy ni PBBM dyan, which is itong si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Hindi ko lang talaga magets kung bakit despite na napakadaming mga tao, kandidato, ang merong malinis na track record, still pinipili pa din nila, mga minamahal, yung mga katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na merong, ulitin ko nga sa inyo, kasong human trafficking. 'Di ba? May rape case. Nakakaloka. Imagine nyo kung yung isang simbahan sumusuporta sa kriminal, guys, magbago na kayo ng church ninyo. Maghanap na kayo ng church ninyo para kayo nagmumukhang kulto dyan. 'Di ba? Kaya dapat baguhin yung qualification ng mga tumatakbong kandidato Kasi nakakalula to, mga minamahal.
Biruin nyo, may kasong sexual abuse, human trafficking, okay lang sa inyo? Ay nako, Pilipinas nga naman, grabe. Sana naman lang itong si Pastor Kibuloy, tumahimik na lang, no? Most wanted list na nga doon sa Amerika, detainee pa dito sa Pilipinas. Ay nako. Ewan ko ba dito, may mga sakit din sa utak tong mga nag-ano dito kay Kibuloy. Tingnan nga natin yung balita. Saan ba yung balita dito? Nawawala yung balita dito, mga minamahal eh. Saan na ba yun? Yung balita dito kay Kibuloy. Pero anyway, search natin. Kibuloy. Update. Grabe ang daming ang daming angry na reacts. Tinawanan, ang daming haha. Natawa na lamang sila. Nagbigay pa talaga ng awitin kay Kibuloy, really? Diba? Ang dami talagang bobong botante dito sa Pilipinas, no? Nakakaawa. Sa totoo lang, hindi kayo naawa sa mga anak ninyo na nire-rape. Almost 200 women, mga minamahal, ang di umano'y hinaras, ni-rape ni Kibuloy. Hindi pa ba yun sapat na siya ay nagtago ng 16 days dyan sa Kingdom of Jesus Christ bago lumantad, na nagpapatunay talaga na siya ay natatakot? 'Di ba? Nakakasuka. Sumusuporta kayo sa manyakis. Baliw talaga yung mga mga supporters ni ni Kibuloy. Kayo naniniwala pa ba din kayo hanggang ngayon na si Kibuloy ay isang anak ng Diyos ko, na sugo ng Diyos? Na kaya niya daw po ni-rape yung mga kababaihan, abay dahil sugo daw po ito ng espiritu? May naniniwala pa ba doon? Tapos naniniwala din ba kayo sa sinabi ni Kibuloy na siya yung nagpa-stop? Diba siya nagpatigil ng lindol? O kaya niya daw pindutin ang vibrator ng mundo? Ewan ko ba dito, mga minamahal? Naniniwala kayo doon? Na may kakayahan siyang pindutin yung vibrator ng mundo? Naniniwala kayo na siya ay pinanganak tapos mayroong dalawang anghel na pumunta sa bahay ng ina niya, tax ng ina mo? Di ba? Naniniwala pa ba kayo doon na siya nagpatigil ng ABS-CBN? Naniniwala kayo doon? Ay, grabe. Kakaiba tong kakaiba tong mga kulto ni Kibuloy. Ang daming napapaniwala. Diyos ko po, nakakaiyak. Grabe. Tingnan yung mga supporter ni Kibuloy, no? Parang mga tanga. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo, parang mga kulto, no? Sumasayaw. Grabe. Sa Pilipinas ka nga lang talaga makakakita, no? Ng pastor, tumatakbo. Tapos may kasong, ay nako, ang hirap na lang magsalita. Diyos ko, Lord. Ay nako, mga comment dito, mga kulto. Sabi pa nga dito, kahit sinong tanga pwedeng tumakbo sa mataas na posisyon, posibleng umani ng boto mula sa mga kapwa niya tanga. Mga boboto lang dito, mga tanga din eh. I hope sana, this time, mga minamahal, kahit pa paano, make a good choice naman. Hindi naman to para sa akin para to sa sambayan ng Pilipino. Diba? Don't be blinded. Diba? Sa mga mabulaklak nilang pangako, sa mga words nila na binibitawan, huwag kayong magpabulag doon. Isipin nyo, piliin nyo yung isang politician na hindi lang bukod sa gusto talagang paglingkuran ng ating bayan, merong malinis na track record. 'Di ba? Yung Filipino first, Philippine first, yung nasa isip. Kasi itong si Kibuloy, mga minamahal, tawag dito, hindi to maka-Pilipinas Pro-China din yan. Ay, nako. Sana gumising din yung yung ibang mga Pilipino. Ay, nako. Kayo mga minamahal, ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again. Nako. Pahingin na lang ako ng comments, likes, and share ninyo, mga minamahal. Mahalaga po sa atin yan. Yan. Kung ano yung masasabi ninyo dito kay Kibuloy.
boboto o hindi? Siyempre hindi, di ba? Yan lamang po, ingat mga kababayan.